Humarap na ang nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin sa Department of Labor and Employment. Yan ay matapos siyang ipasampina ng ahensya kaugnay ng kanyang alien employment permit. At live mula sa Mandaluyong may Express report, Simon Gualvez. Mon, ano ba ang naging paliwanag ni Coach Tab tungkol dito sa kanyang work permit? Yes, Ruth, alam mo, inaabot nga ng halos isang oras ang ginawang clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay sa employment status ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Pero pag-amin ni Baldwin, wala nga raw siyang alien employment permit mula na magtrabaho dito sa Pilipinas. Mismong si Tab Baldwin ang sumagot sa mga tanong ni DOLE Secretary Francis Tolentino patungkol sa mga dokumentong hawak niya bilang isang dayuhang nagtatrabaho sa bansa. Git ni Baldwin, wala siyang Alien Employment Permit o yung AEP na requirement sa isang foreign national na naghahanap buhay sa Pilipinas. Yan ay bilang pagsunod sa Article 40 ng Labor Code of the Philippines. Dagdag pa nito, nakatanggap daw siya ng emails ng AEP form noong 2015 na may mga kaunti ng sagot pero hindi na raw niya maalala kung natapos ba ito. Depensa naman ng mga abogado ni Baldwin, hindi na niya kailangan ng AEP dahil meron naman siyang Alien Certificate of Registration matapos maging permanent resident visa holder mula noong 2016. Gate naman ng DOLE, kumuha pa rin daw dapat sina Baldwin ng exemption certificate para sa AEP. Pero buwelta ng abogado ng coach, 2025 lang naman naging mandatory requirement ng ahensya ang pagkuha ng exemption certificate. Inamin din ni Baldwin na 2013 siya unang nagtrabaho sa Pilipinas bilang consultant at coach ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Oras na mapatunayang may kakulangan o mali sa mga dokumento ni Baldwin, may tuturing siyang illegal alien at posibleng makulong bago ma-deport paalis ng Pilipinas. Samantala, sinubukan ko mismong makuha ang mga reaksyon ni Baldwin bago at matapos ang hearing pero nanatiling tikom ang kanyang bibig at hindi sinagot ang mga ibinabato kong tanong. Ruth, nakatakdang ituloy naman at ipatawag sa susunod na hearing sa July 9 ang pinakahuling naging employer ni Baldwin na Ateneo de Manila University. At matapos ito, nakatakda na daw maglabas ng resolusyon o desisyon ang naturang ahensya kaugnay nga sa employment status at mga permit at dokumentong kailangang kinumply ni Baldwin. Ruth? Yan pong Express report ni Mon Gualvez live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.